Mga Salmo. Unang Kabanata. Mapalad ang taong matuwid. Mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Ang katulad niya'y isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa, na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Ngunit iba ang mga taong masama. Sila'y parang ipa na tinatangay ng hangin. Parurusahan sila ng Diyos sa araw ng paghatol at ihihiwalay sa mga matuwid. Sapagkat pinapatnubayan ng Panginoon ang mga matuwid. Ngunit ang buhay ng taong masama ay hahantong sa kapahamakan. Ikalawang Kabanata. Ang haring hinirang ng Panginoon. Bakit nagsipagtipon ang mga bansa sa pagpaplano ng masama? Bakit sila nagpaplano ng wala namang patutunguhan? Ang mga hari at mga pinuno sa mundo ay nagsama-sama at nagsipaghanda sa pakikipaglaban sa Panginoon at sa hari na kanyang hinirang. Sinabi nila, huwag tayong pasakop o sumunod man sa kanilang pamamahala. Ngunit siyang nakaupo sa kanyang trono sa langit ay natatawa lang at kumukutya sa kanila. Sa galit ng Diyos, sila'y binigyang babala at sa tindi ng kanyang puot, sila'y natatakot. Sinabi niya, iniluklok ko na ang hinirang kong hari sa kanyang trono sa Zion, sa banal kong bundok. Sinabi ng hari na hinirang ng Diyos, sasabihin ko ang sinabi sa akin ng Panginoon, ikaw ang anak ko, at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. Hilingin mo sa akin ang mga bansa sa buong mundo, at ibibigay ko ito sa iyo bilang mana mo. Pamumunuan mo sila, at walang sasalungat sa iyong pamamahala. Sila'y magiging parang palayok na iyong dudurugin. Kaya kayong mga hari at pinuno sa buong mundo, unawain ninyo ang mga salitang ito at pakinggan ang mga babala laban sa inyo. Paglingkuran ninyo ang Panginoon ng may takot at magalak kayo sa Kanya. Magpasakop kayo sa hari na Kanyang hinirang. Kung hindi ay baka magalit siya at kayo'y ipahamak niya. Mapalad ang mga nanganganlong sa Panginoon. Ikatlong Kabanata. Panalangin sa oras ng panganib. Panginoon, kay dami kong kaaway, kay daming kumakalaban sa akin. Sinasabi nilang hindi niyo raw ako ililigtas, ngunit kayo ang aking kalasag. Pinalalakas niyo ako at pinagtatagumpay sa aking mga kaaway. Tumawag ako sa inyo, Panginoon, at sinagot niyo ako mula sa inyong banal na bundok. At dahil iniingatan niyo ako, nakakatulog ako at nagigising pa. Hindi ako matatakot kahit ilang libo pang kaaway ang nakapalibot sa akin. Pumarito kayo, Panginoon. Iligtas niyo po ako, Diyos ko. Dahil noon ay inilagay niyo sa kahihiyan ang lahat ng mga kaaway ko. At inalis mo sa mga masamang tao ang kanilang kakayahang saktan ako. Kayo, Panginoon, ang nagliligtas. Kayo rin po ang nagpapala sa inyong mga mamamayan. Ikaapat na Kabanata. Panalangin sa gabi. O Diyos na aking tagapagtanggol, sagutin niyo po ako kapag ako'y tumatawag sa inyo. Hindi ba noon tinulungan niyo ako nang ako'y nasa kagipitan? Kaya ngayon maawa kayo sa akin at pakinggan ang dalangin ko. Kayong mga kumakalaban sa akin, kailan kayo titigil sa inyong paninirang puri sa akin? Hanggang kailan ninyo iibigin ang mga bagay na walang kabuluhan at magpapatuloy sa kasinungalingan? Dapat ninyong malaman na ibinukod ng Panginoon ang mga banal para sa kanyang sarili. Kaya kung tatawag ako sa Panginoon, pakikinggan niya ako. Kapag kayo'y nagagalit, huwag kayong magkakasala. Habang nakahiga kayo sa inyong higaan, tumahimik kayo at magbulay-bulay. Magtiwala kayo sa Panginoon
at mag-alay sa Kanya ng tamang mga handog. Marami ang nagsasabi, "Sino ang magpapala sa amin? Panginoon, kaawaan niyo po kami. Pinaliligayan niyo ako, higit pa kaysa sa mga taong sagana sa pagkain at inumin. Kaya nakakatulog ako ng mapayapa, dahil binabantayan niyo ako, o Panginoon." Ikalimang kabanata. Panalangin para ingatan ng Panginoon. O Panginoon, pakinggan niyo po ang aking mga hinaing at iyak. Pakinggan niyo ang paghingi ko ng tulong, o Diyos ko at aking hari, dahil sa inyo lamang ako lumalapit. Sa umaga, o Panginoon, naririnig niyo ang aking panalangin, habang sinasabi ko sa inyo ang aking mga kahilingan at hinihintay ko ang inyong kasagutan. Kayo ay Diyos na hindi natutuwa sa kasamaan, at hindi niyo tinatanggap ang taong namumuhay sa kasalanan. Ang mga mapagmataas ay hindi makalalapit sa inyong harapan, at ang mga gumagawa ng kasamaan ay inyong kinasusuklaman. Lilipulin niyo ang mga sinungaling. Kinasusuklaman niyo ang mga mamamatay tao at mga mandaraya. Ngunit dahil sa dakila niyong pag-ibig sa akin, makakapasok ako sa banal niyong templo, at doon ako'y sasamba ng may paggalang sa inyo. O Panginoon, dahil napakarami ng aking mga kaaway, gabayan niyo ako tungo sa inyong matuwid na daan. Gawin niyong madali para sa akin ang pagsunod ko sa inyong kagustuhan. Hindi maaasahan ang sinasabi ng aking mga kaaway. Laging hangad nila'y kapahamakan ng iba. Ang kanilang pananalita ay mapanganib katulad ng bukas na libingan, at ang kanilang sinasabi ay puro panluloko. O Diyos, parusahan niyo po ang aking mga kaaway. Mapahamak sana sila sa sarili nilang masamang plano. Itakwil niyo sila dahil sa kanilang mga kasalanan, dahil sila'y sumuway sa inyo. Ngunit magalak nawa ang lahat ng nanganganlong sa inyo. Magsiawit nawa sila sa kagalakan. Ingatan niyo silang mga nagmamahal sa inyo, upang sa inyo magmula ang kanilang kagalakan. Pinagpapala niyo, Panginoon, ang mga matuwid. Ang pag-ibig niyo ay parang kalasag na nag-iingat sa kanila. Ika-6 na kabanata. Panalangin para tulungan ng Diyos. O Panginoon, huwag niyo akong parusahan kahit na kayo ay nagagalit sa akin. Maawa po kayo sa akin at ako'y pagalingin, dahil ako'y nanghihina na. O Panginoon, ako'y labis na nababagabag. Kailan niyo po ako pagagalingin? Dinggin niyo ako, Panginoon, at ako'y palayain. Iligtas niyo ako sa kamatayan alang-alang sa pag-ibig niyo sa akin. Dahil kung ako'y patay na ay hindi na kita maaalala. Sa lugar ng mga patay ay hindi na rin ako makakapagpuri pa. Ako'y pagod na sa sobrang pagdaing. Gabi-gabi basa ng luha ang aking unan, dahil sa labis na pag-iyak. Ang aking mga matay namumugto na sa kaiiyak, dahil sa ginagawa ng lahat kong mga kaaway. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan, dahil narinig ng Panginoon ang aking pag-iyak. Narinig niya ang paghingi ko ng tulong, at sasagutin niya ang aking dalangin. Mapapahiya at matatakot ang lahat ng aking kaaway, kaya bigla silang tatakas dahil sa sobrang kahihiyan. Ika-7 kabanata. Palaging tama ang ginagawa ng Diyos. Panginoon kong Diyos, nanganganlong ako sa inyo. Iligtas niyo ako sa mga umuusig sa akin. Baka patayin nila ako, katulad ng pagluray ng leon sa kanyang mga biktima, kung walang magliligtas sa akin. Panginoon kong Diyos, kung talagang ginawa ko ang mga kasalanan ito, kung ginantihan ko nga ng masama ang ginawang mabuti ng aking kaibigan, o kung sinamsam ko ang mga ari-arian ng aking mga kaaway nang walang dahilan, hayaan niyong usigin ako ng aking mga kaaway at talunin. Hayaan niyong tapakan nila ako hanggang sa mamatay, at pabayaan sa lupa ang aking bangkay.
Sige na po, o Panginoon kong Diyos, ipakita niyo ang inyong galit sa aking mga kaaway, dahil nais niyo rin ang katarungan. Tipunin niyo ang lahat ng bansa sa palibot niyo, at pamahalaan niyo sila mula sa langit. Kayo, Panginoon, ang humahatol sa lahat ng tao. Patunayan niyo sa kanila na mali ang kanilang mga paratang laban sa akin, dahil alam niyo na ako'y matuwid at namumuhay ng wasto. Pigilan niyo ang kasamaang ginagawa ng mga tao, at pagpalain niyo ang mga matuwid. Dahil kayo ay Diyos na matuwid, at sinisiyasat niyo ang aming mga puso't isipan. Kayo, O Diyos, ang nag-iingat sa akin. Inililigtas niyo ang mga namumuhay ng matuwid. Kayo ang matuwid na hukom, at sa araw-araw ay ipinapakita niyo ang inyong galit sa masasama. Kung ayaw nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan, ikaw na may nakahandang sila'y parusahan. Katulad niyo ay isang sundalong nakahanda na ang mga nakamamatay na sandata. Nahasanan niya ang kanyang espada, at nakaumang na ang palasong nagbabaga. Mapag-isip sila ng gulo at kasamaan, kaya nakakapanloko sila ng kapwa. Pero sila mismo ang mapapahamak sa kanilang binabalak na panggugulo at karahasan. Ang katulad nila ay humuhukay ng bitag para mahulog ang iba, pero sila rin ang mahuhulog sa hinukay nila. Pinasasalamatan ko kayo, Panginoon, dahil matuwid kayo. Aawitan ko kayo ng mga papuri, kataas-taasang Diyos. Ikawalong kabanata. Ang kadakilaan ng Diyos ay makikita sa buong sanlibutan. O Panginoon, aming Panginoon, ang kadakilaan ng inyong pangalan ay makikita sa buong mundo, at ipinakita niyo ang inyong kaluwalhatian hanggang sa kalangitan. Kahit mga bata at sanggol ay nagpupuri sa inyo, kaya napapahiya at tumatahimik ang inyong mga kaaway. Kapag tumitingala ako sa langit na inyong nilikha, at aking pinagmamasdan ang buwan at mga bituin sa kanilang kinalalagyan, ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? Ginawa niyo kaming mababa ng kaunti sa mga anghel, ngunit pinarangalan niyo kami na parang mga hari. Ipinamahala niyo sa amin ang inyong mga nilalang, at ipinasailalim sa amin ang lahat ng bagay, mga tupa, mga baka, at lahat ng mga mababangis na hayop, ang mga ibon sa himpapawid, mga isda sa dagat, at lahat ng naroroon. O Panginoon, aming Panginoon, ang kadakilaan ng inyong pangalan ay makikita sa buong mundo. Ikasyam na kabanata. Ang makatarungang paghatol ng Diyos. Panginoon, buong puso kitang pasasalamatan. Ikukwento ko ang lahat ng inyong ginawang kahanga-hanga. Magpapakasaya ako dahil sa inyo, kataas-taasang Diyos. Aawit ako ng mga papuri para sa inyo. Kapag nagpapakita kayo sa aking mga kaaway, natatakot sila, tumatakas sila, nadadapa, at sa inyong harapan sila'y namamatay. Nakaupo kayo sa inyong trono bilang matuwid na hukom. Noong hinatulan niyo ako, napatunayan niyong wala akong kasalanan. Hinatulan niyo at nilipol ang mga bansang masasama, kaya hindi na sila maaalala magpakailanman. Tuluyan ang nawala ang aking mga kaaway. Sila ay lubusang nawasak. Giniba niyo rin ang kanilang mga bayan, at sila'y lubusan ng makakalimutan. Ngunit kayo, Panginoon, ay maghahari magpakailanman, at handa na ang inyong trono para sa paghatol. Hinahatulan niyo ng matuwid ang mga tao sa bawat bansa, at wala kayong kinikilingan. Panginoon, kayo ang kanlungan ng mga inaapi, at kublihan sa panahon ng kahirapan. Sa inyo nagtitiwala ang nakakakilala sa inyo, dahil hindi nyo itinatakwil ang mga lumalapit sa inyo. Magsiawit kayo ng papuri sa Panginoon, na hari ng Jerusalem. Ihayag ninyo sa mga bansa ang kanyang mga ginawa.
Hindi niya nakakalimutan ang panawagan ng mga pinahihirapan. Pinaghihigantihan niya ang mga nagpapahirap sa kanila. Panginoon, tingnan niyo po ang pagpapahirap sa akin ng aking mga kaaway. Maawa kayo sa akin, at iligtas niyo ako sa bingit ng kamatayan, upang masabi ko sa lahat ng tao sa pintuan ng Zion ang inyong mga ginawa, at ako'y magagalak at magpupuri dahil sa inyong pagliligtas. Nangyari mismo sa kanilang bansa ang plinano nilang masama, at sila mismo ang nahuli sa sarili nilang bitag. Ipinakita ng Panginoon kung sino siya sa pamamagitan ng paghatol niya ng matuwid. At ang masasama ay napahamak dahil na rin sa kanilang ginawang masama. Mamamatay ang taong masasama sa lahat ng bansa dahil itinakwil nila ang Diyos. Ang mga dukha ay hindi laging pababayaan, at ang pag-asa ng mga mahihirap ay hindi na mawawala kailanman. O Panginoon, huwag niyong pabayaang manaig ang kakayahan ng mga tao. Tipunin niyo sa inyong presensya at hatulan ang mga taong hindi kumikilala sa inyo. Turuan niyo silang matakot, Panginoon, at nang malaman nilang sila'y mga tao lamang. 10 Kabanata. Panalangin upang tulungan. Panginoon, bakit parang kailayo niyo sa akin? Bakit sa panahon ng kaguluhan, kayo ay nagtatago sa amin? Ang dukha ay pinahihirapan ng masasama at mayayabang. Sana'y mangyari rin sa kanila ang kanilang masasamang plano. Ipinagmamalaki nila ang kanilang masasamang kagustuhan. Pinupuri nila ang mga sakim, ngunit kinukutya ang Panginoon. Dahil sa kahambugan ng mga taong masama, binabaliwala nila ang Diyos, at ayaw nila siyang lapitan. Ang kanilang pamumuhay ay laging matagumpay, at hindi man lang sila nag-aalala na sila'y inyong hahatulan. Hinahamak nila ang lahat ng kanilang mga kaaway. Akala nila'y walang mangyayaring masama sa kanila, at wala silang magiging problema. Sila'y lapastangan kapag nagsalita, sinungaling at mapagbanta. At sila na rin ang nagsasabi ng masasakit at masasamang salita. Sa liblib na mga lugar sila'y nagtatago at nag-aabang sa mga inosente na kanilang papatayin. Naghihintay silang nakakubli na parang leon upang sakmalin at kaladkarin ang mahihirap. Dahil malakas sila, ibinabagsak nila ang mga kawawa hanggang sa hindi na makabangon. Ang akala nila'y hindi sila pinapansin ng Diyos at hinding-hindi niya nakikita ang kanilang mga ginagawa. Sige na, Panginoong Diyos, parusahan niyo na po ang mga taong masama. Huwag niyong pababayaan ang mga inaapi. O Diyos, bakit nilalait kayo ng mga taong masama? Sinasabi pa nila, hindi tayo parurusahan ng Diyos. Ngunit nakikita niyo, O Diyos, ang mga taong nagdurusa at naghihirap. Lumalapit sa inyo ang mga kaawa-awa tulad ng mga ulila, at nakahanda kayong tumulong sa kanila. Alisan niyo ng lakas ang mga taong masama, at parusahan niyo sila, hanggang sa sila'y tumigil na sa paggawa ng masama. Panginoon, kayo ay hari magpakailanman, at ang masasamang tao ay maglalaho sa mundo. Panginoon, narinig niyo ang dalangin ng mga mahihirap. Pakinggan niyo po sila at palakasin. Bigyan niyo ng katarungan ang mga ulila at mga api, upang wala ng mga taong mananakot ng kapwa, dahil sila'y tao rin lang. 11 Kabanata. Pagtitiwala sa Panginoon. Nagtitiwala ako sa Panginoon na aking kanlungan. O tao, bakit ninyo sinasabi sa akin, tumakas ka papuntang kabundukan, at lumipad tulad ng ibon. Inihanda na ng mga masama ang kanilang mga pana, para panain ng palihim ang mga matuwid. Ano ang magagawa ng mga matuwid kung ang batas na pundasyon ng bayan ay wala ng halaga? Ang Panginoon ay nasa kanyang templo, at nasa langit ang kanyang trono.
Tinitingnan niya at sinisiyasat ang lahat ng tao. Sinisiyasat niya ang matutuwid at masasama, at siya'y napupuot sa malulupit. Pauulanan niya ng lumalagablab na baga at asupre ang masasama, at ipapadalan niya ang mainit na hangin na papaso sa kanila. Dahil ang Panginoon ay matuwid at iniibig niya ang mga gawang mabuti, kaya ang mga namumuhay ng tama ay makakalapit sa Kanya. 12 Kabanata. Panalangin para tulungan ng Diyos. Panginoon, tulungan niyo po kami, dahil wala nang makadiyos, at wala na ring may paninindigan. Nagsisinungaling sila sa kanilang kapwa, nambobola sila para makapandaya ng iba. Panginoon, patigilin niyo na sana ang mga mayayabang at mambobola. Sinasabi nila, sa pamamagitan ng aming pananalita ay magtatagumpay kami. Sasabihin namin ang gusto naming sabihin, at walang sino mang makakapigil sa amin. Sinabi ng Panginoon, kikilos ako, nakikita ko ang kaapihan ng mga dukha, at naririnig ko ang iyakan ng mga naghihirap. Kaya ibibigay ko sa kanila ang pinapangarap nilang kaligtasan. Ang pangako ng Panginoon ay purong katotohanan, gaya ng purong pilak na 7 ulit na nasubukan sa nagliliyab na pugon. Panginoon, nalalaman namin na kami ay inyong iingatan, at ilalayo sa masamang henerasyong ito magpakailanman. Pinalibutan nila kami, at pinupuri pa ng lahat ang kanilang kasuklam-suklam na gawain. 13 Kabanata. Panalangin para tulungan. Panginoon, hanggang kailan niyo ako kalilimutan? Kalilimutan niyo ba ako habang buhay? Hanggang kailan ba kayo magtatago sa akin? Hanggang kailan ko dadalhin itong mga pangamba ko? Ang aking mga araw ay punong-puno ng kalungkutan. Hanggang kailan ba ako matatalo ng aking mga kaaway? Panginoon kong Diyos, bigyan niyo ako ng pansin. Sagutin niyo ang aking dalangin. Ibalik niyo ang ningning sa aking mga mata, upang hindi ako mamatay, at upang hindi masabi ng aking mga kaaway na natalo nila ako, dahil tiyak na magagalak sila kung mapahamak ako. Panginoon, naniniwala po ako na mahal niyo ako, at ako ay nagagalak dahil iniligtas niyo ako. Panginoon, aawitan kita dahil napakabuti niyo sa akin mula pa noon. 14 Kabanata. Ang kasamaan ng tao. Walang Diyos. Iyan ang sinasabi ng mga hangal sa kanilang sarili. Masasama sila at kasuklam-suklam ang kanilang mga gawa. Ni isa sa kanila ay walang gumagawa ng mabuti. Mula sa langit tinitingnan ng Panginoon ang lahat ng tao, kung may nakakaunawa ng katotohanan at naghahanap sa Kanya. Ngunit ang lahat ay naligaw ng landas, at pare-parehong nabulok ang pagkatao. Wala kahit isa man ang gumagawa ng mabuti. Kailan kaya matututo ang masasamang tao? Sinasamantala nila ang aking mga kababayan para sa kanilang pansariling kapakanan, at hindi sila nananalangin sa Panginoon. Ngunit darating ang araw na manginginig sila sa takot, dahil kakampihan ng Diyos ang mga matuwid. Sinisira ng masasamang tao ang mga plano ng mga dukha, ngunit ang Panginoon ang magiging kanlungan nila. Dumating na sana ang tagapagligtas ng Israel mula sa Zion. Magsasaya ang mga Israelita, ang mga mamamayan ng Panginoon, kapag naibalik na niya ang kanilang kasaganaan. 15 Kabanata. Ang nais ng Diyos sa mga sumasamba sa Kanya. Panginoon, sino ang maaaring tumira sa inyong templo? Sino ang karapat-dapat na tumira sa inyong banal na bundok? Sumagot ang Panginoon, ang taong namumuhay ng tama, walang kapintasan at taus-pusong nagsasabi ng katotohanan, hindi naninirang puri, at hindi nagsasalita at gumagawa ng masama,
laban sa kanyang kapwa. Itinatakwil ang mga taong sobrang sama, ngunit pinararangalan ang mga taong may takot sa Diyos. Tinutupad ang kanyang ipinangako kahit na mahirap gawin. Hindi nagpapatubo sa kanyang mga pautang at hindi tumatanggap ng suhol upang sumaksi laban sa taong walang kasalanan. Ang taong gumagawa ng ganito ay hindi matitinag kailanman. 16 na kabanata. Panalangin ng pagtitiwala sa Diyos. O Diyos, ingatan niyo po ako, dahil sa inyo ako nanganganlong. Kayo ang aking Panginoon. Lahat ng kabutihang nakamtan ko ay mula sa inyo. Tungkol sa inyong mga taong banal na nasa lupain ng Israel, lubos ko silang kinalulugdan. Ngunit ang mga sumusunod sa mga Diyos-Diyosan ay lalong mahihirapan. Hindi ako sasama sa paghahandog nila ng dugo sa kanilang mga Diyos-Diyosan, at ayaw kong banggitin man lang ang pangalan ng mga ito. Panginoon, kayo ang lahat sa aking buhay. Lahat ng pangangailangan ko'y inyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa inyong mga kamay. Ang mga biyayang kaloob niyo sa akin ay parang malawak na taniman, kahanga-hangang tunay. Tunay na napakaganda ng kaloob na ibinigay niyo sa akin. Pupurihin ko kayo, Panginoon, na sa akin ay nagpapayo. At kahit sa gabi pinaaalalahanan ako ng aking budhi. Panginoon, palagi ko kayong iniisip. At dahil kayo ay lagi kong kasama, hindi ako matitinag. Kaya't nagagalak ang puso ko, at ako'y panatag, dahil alam kong ligtas ako. Sapagkat hindi nyo pababayaan na ang aking kaluluwa ay mapunta sa lugar ng mga patay. Hindi nyo hahayaang mabulok sa libingan ang matapat nyong lingkod. Itinuro nyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan. At sa piling nyo, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. 17 kabanata. Ang dalangin ng taong matuwid. O Panginoon, pakinggan nyo ang taimtim kong dalangin. Dinggin niyo po ang hiling kong katarungan. Alam niyo kung sino ang gumagawa ng matuwid, kaya sabihin niyo na wala akong kasalanan. Siniyasat niyo ang puso ko, at kahit sa gabi sinusubukan niyo ako. Ngunit wala kayong nakitang anumang kasalanan sa akin. Napagpasyahan ko na hindi ako magsasalita ng masama, gaya ng ginagawa ng iba. Dahil sa inyong mga salita, iniiwasan ko ang paggawa ng masama at kalupitan. Palagi kong sinusunod ang inyong kagustuhan, at hindi ako bumabaling sa kaliwa o sa kanan man. O Diyos, sa inyo ako'y dumadalangin, dahil alam kong ako'y inyong diringgin. Pakinggan niyo po ang aking mga hiling. Ipakita niyo ang inyong pag-ibig sa pamamagitan ng inyong kahanga-hangang gawa. Alam ko sa inyong kapangyarihan, inyong inililigtas ang mga taong nanganganlong sa inyo mula sa kanilang mga kaaway. Ingatan niyo ako katulad ng pag-iingat ng tao sa kanyang mga mata, at kalingain niyo gaya ng pagtatakip ng inahing manok sa kanyang mga sisiw, sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ipagtanggol niyo po ako sa aking mga kaaway na nakapaligid sa akin at pinagtatangkaan ang aking buhay. Sila'y mayayabang sa kanilang pagsasalita at mga walang awa. Ako'y hinanap nila at ngayoy kanilang napapaligiran. Naghihintay na lamang sila ng pagkakataong itumba ako, para silang mga leon na kumukubli at nag-aabang, at nakahandang sumakmal ng mga biktima. Sige na po, Panginoon, labanan niyo na at talunin sila, at iligtas niyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Iligtas niyo ako sa mga makamundong tao na ang gusto lamang ay ang mga bagay ng sanlibutan. Kaming mga minamahal niyo ay biyayaan niyo ng kasaganaan, pati ang aming mga anak, hanggang sa aming kaapu-apuhan. Dahil ako'y matuwid, makikita ko kayo, at sapat na sa akin ang makita ka sa aking paggising.
18 kabanata. Awit ng tagumpay ni David. Iniibig ko kayo, Panginoon. Kayo ang aking kalakasan. Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Karapat-dapat kayong purihin, Panginoon, dahil kapag tumatawag ako sa inyo, inililigtas niyo ako sa mga kalaban ko. Ang kamatayay parang lubid na nakapulupot sa akin at parang bitag sa aking dadaanan, na para ring malakas na agos na tumatangay sa akin. Kinakabahan ako. Humingi ako ng tulong sa inyo, Panginoon kong Diyos, at pinakinggan niyo ang panalangin ko sa inyong templo. Nagalit kayo at lumindol, maging ang pundasyon ng mga bundok ay nayanig. Umusok din ang inyong ilong, at ang inyong bibig ay bumuga ng apoy at mga nagliliyab na baga. Binuksan niyo ang langit at kayo'y bumaba, at tumuntong sa maitim at makapal na ulap. Kayo'y sumakay sa isang kerubin, at mabilis na lumipad na dala ng hangin. Ginawa niyong talukbong ang kadiliman, at nagtago kayo sa maitim na ulap. Kumidlat mula sa inyong kinaroroonan, at mula rooy bumagsak ang mga yelo at nagliliyab na baga. Ang tinig nyo, kataas-taasang Diyos na aming Panginoon, ay dumadagungdong mula sa langit. Pinana nyo ng kidlat ang inyong mga kalaban, at nataranta silang nagsitakas. Sa inyong tinig at matinding galit, natuyo ang dagat at nakita ang lupa sa ilalim nito. Pati na rin ang pundasyon ng mundo ay nalantad. At mula sa langit ako'y inabot nyo, at inahon mula sa malalim na tubig. Iniligtas nyo ako sa kapangyarihan ng aking mga kalaban na hindi ko kayang labanan. Sinalakay nila ako sa oras ng aking kagipitan, ngunit sinaklolohan nyo ako, Panginoon. Dinalan nyo ako sa lugar na walang kapahamakan, dahil nalulugod kayo sa akin. Pinagpala nyo ako dahil ako'y namumuhay sa katuwiran. Sa kalinisan ng aking kamay, ako'y inyong ginantimpalaan. Dahil sinusunod ko ang inyong kalooban, at hindi ko kayo tinalikuran, Panginoon, na aking Diyos. Tinutupad ko ang lahat ng inyong utos. Ang inyong mga tuntunin ay hindi ko sinusuway. Alam niyong namumuhay ako ng walang kapintasan, at iniiwasan ko ang kasamaan. Kaya naman ako'y inyong ginagantimpalaan, dahil nakita niyong matuwid ang aking pamumuhay. Tapat kayo sa mga tapat sa inyo, at mabuti kayo sa mabubuting tao. Tapat kayo sa mga taong totoo sa inyo, ngunit tuso kayo sa mga taong masama. Inililigtas niyo ang mga mapagpakumbaba, ngunit ang nagmamataas ay inyong ibinababa. Panginoon kong Diyos, kayo ang nagbibigay sa akin ng liwanag. Sa gitna ng kadiliman, kayo ang aking tanglaw. Sa tulong nyo, kaya kong salakayin ang grupo ng mga sundalo, at kaya kong akyatin ang pader ng kanilang tanggulan. Ang pamamaraan nyo, O Diyos, ay walang kamalian. Ang inyong mga salita ay maaasahan. Kayo'y katulad ng isang kalasag sa mga naghahanap ng kaligtasan sa inyo. Kayo lang, Panginoon, ang tunay na Diyos, at wala ng iba. At kayo lang talaga ang aming batong kanlungan. Kayo ang nagbibigay sa akin ng kalakasan at nagbabantay sa aking daraanan. Pinatatatag niyo ang aking paa tulad ng paa ng usa, upang maging ligtas ang pag-akyat ko sa matataas na lugar. Sinasanay niyo ako sa pakikipaglaban, tulad ng pagbanat ng matibay na panak. Ang katulad niyo ay kalasag na nag-iingat sa akin. Inaakay niyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, at dahil sa tulong niyo naging tanyag ako. Pinaluwang niyo ang aking dadaanan, kaya hindi ako natitisod. Hinabol ko ang aking mga kalaban at inabutan ko sila, at hindi ako tumigil hanggang sa naubos ko sila. Hinampas ko sila hanggang sa magsibagsak, at hindi na makabangon sa aking paanan. Binigyan niyo ako ng lakas sa pakikipaglaban, kaya natalo ko ang aking mga kalaban.
Dahil sa inyo umatras ang aking mga kaaway na may galit sa akin, at sila'y pinatay ko. Humingi sila ng tulong, ngunit walang sino mang tumulong. Tumawag din sila sa inyo, Panginoon, ngunit kayo'y hindi tumugon. Dinurog ko sila hanggang sa naging alikabok na lang na inililipad ng hangin at tinatapak-tapakan na parang putik sa kalsada. Ako'y iniligtas nyo sa mga rebelde at ginawa nyo akong pinuno ng maraming bansa. Kahit ako'y hindi nila kilala, pinaglingkuran nila ako. Yumuyukod sila sa aking harapan. Naririnig pa lang nila ang tungkol sa akin, sumusunod agad sila sa utos ko. Nawawalan sila ng lakas ng loob, kaya lumalabas sila sa kanilang pinagtataguan na nanginginig sa takot. Buhay kayo, Panginoon! Karapat dapat kayong purihin at dakilain. O Diyos na aking batong kanlungan at tagapagligtas, pinaghigantihan nyo ang aking mga kaaway, at ipinasailalim mo ang mga bansa sa aking kapangyarihan. Inililigtas nyo ako sa mararahas kong kalaban, at pinagtagumpay nyo ako sa kanila. Kaya pararangalan ko kayo sa mga bansa. O Panginoon, aawitan ko kayo ng mga papuri. Sa hinirang niyong hari ay nagbigay kayo ng maraming tagumpay. Ang inyong pagmamahal ay ipinadaman niyo kay David at sa kanyang lahi magpakailanman. 11 na kabanata. Ang kadakilaan ng salita ng Diyos. Ipinapakita ng kalangitan ang kadakilaan ng Diyos, ang gawa ng kanyang kamay. Araw at gabi, ang kalangitan ay parang nagsasabi tungkol sa kanyang kapangyarihan. Kahit na walang salita o tinig kang maririnig, ang kanilang mensahe ay napapakinggan pa rin sa buong daigdig. Iginawa ng Diyos ang araw ng tirahan sa kalangitan. Tuwing umagay sumisikat ang araw, na parang lalaking bagong kasal, na lumalabas sa bahay nila ng may galak, o katulad din ng isang manlalarong kampyon sa takbuhan, na nasasabik na tumakbo. Ito'y sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran. At ang kanyang init hindi mapagtataguan. Ang kautusan ng Panginoon. Ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso'y nagbibigay kagalakan. Ang mga utos ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay liwanag sa kaisipan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapadalisay ng puso. Mananatili ito magpakailanman. Ang mga utos niya ay matuwid at makatarungan. Ang mga ito'y higit pa kaysa purong ginto at mas matamis pa kaysa sa pulot pukyutan. Ang inyong mga utos, Panginoon, ang nagbibigay babala sa akin na inyong lingkod. May dakilang gantimpala kapag ito'y sinusunod. Hindi namin napapansin ang aming mga kamalian, kaya linisin niyo po ako sa mga kasalanang hindi ko nalalaman. Ilayo niyo rin ako sa kasalanang sadya kong ginagawa, at huwag niyong payagan na alipinin ako nito, para mamuhay akong ganap at walang kapintasan, at lubos na lalaya sa maraming kasalanan. Sana'y maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, ang aking iniisip at sinasabi. Kayo ang aking bato na kanlungan at tagapagligtas. 20 kabanata. Dalangin para magtagumpay ang kaibigan. Sa oras ng kaguluhan, pakinggan sana ng Panginoon ang inyong mga daing, at sana'y ingatan ka ng Diyos ni Jacob. Sana'y tulungan kanya mula sa kanyang templo roon sa Zion. Sana'y tanggapin niya ang iyong mga handog, pati na ang iyong mga haing sinusunog. Sana'y ibigay niya ang iyong kahilingan, at ang iyong mga binabalak ay magtagumpay. Sa pagtatagumpay mo kami ay sisigaw sa kagalakan, at magdiriwang na nagpupuri sa ating Diyos. Ibigay nawa ng Panginoon ang lahat mong kahilingan. Ngayon ay alam kong ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay sa haring kanyang hinirang.
at sinasagot niya mula sa banal na langit ang kanyang dalangin, at lagi niyang pinagtatagumpay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. May mga umaasa sa kanilang mga kabayo at karwaheng pandigma, ngunit kami ay umaasa sa Panginoon naming Diyos. Sila'y manghihina at tuluyang babagsak, ngunit kami ay magiging matatag at magtatagumpay. Panginoon, pagtagumpayin niyo ang hinirang niyong hari, at sagutin niyo kami kapag kami ay tumawag sa inyo. 21 Kabanata. Pagpupuri sa pagtatagumpay. Panginoon, sobrang galak ng hari dahil binigyan niyo siya ng kalakasan. Siya'y tuwang-tuwa dahil binigyan niyo siya ng tagumpay. Ibinigay niyo sa kanya ang kanyang hinahangad, hindi niyo ipinagkait ang kanyang kahilingan. Tinanggap niyo siya at pinagkalooban ng masaganang pagpapala. Pinutungan niyo ang ulo niya ng koronang yari sa purong ginto. Hiniling niya sa inyo na dagdagan ang buhay niya, at binigyan niyo siya ng mahabang buhay. Dahil sa pagbibigay niyo ng tagumpay sa kanya, naging tanyag siya at makapangyarihan. Dahil nagtitiwala siya sa inyo, Panginoon, pinagpala niyo siya ng mga pagpapalang walang katapusan, at pinasayan niyo siya sa inyong piling. At dahil minamahal niyo siya ng tapat kataas-taasang Diyos, hindi siya mabubuwal. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, matatalo niyo ang lahat niyong mga kaaway. At kapag kayo ay dumating, Panginoon, lilipulin niyo sila. Dahil sa galit niyo, tutupukin sila na parang dayami sa naglalagablab na apoy. Uubusin niyo ang lahat ng mga anak nila sa buong kalupaan, upang wala nang magpatuloy ng kanilang lahing masama. Nagbabalak sila ng masama laban sa inyo, ngunit hindi sila magtatagumpay. Tatakas sila kapag nakita nilang nakatutok na sa kanila ang inyong pana. Panginoon, pinupuri namin kayo dahil sa inyong kalakasan. Aawit kami ng mga papuri dahil sa inyong kapangyarihan. 22 Kabanata. Panawagan sa Diyos para tulungan. Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Bakit kay layo niyo sa akin? Dumadaing ako sa hirap, ngunit hindi niyo pa rin ako tinutulungan. Diyos ko, araw-gabi tumatawag ako sa inyo, ngunit hindi niyo ako sinasagot, kaya wala akong kapahingahan. Ngunit banal ka, at nakaluklok ka sa iyong trono, at pinupuri ng mga Israelita. Ang aming mga ninuno ay sa inyo nagtiwala, at sila'y inyong iniligtas. Tinulungan niyo sila nang sila ay tumawag sa inyo. Sila ay nagtiwala at hindi nabigo. Ako'y hinahamak at hinihiya ng mga tao. Sinasabi nila na para akong higad at hindi tao. Bawat makakita sa akin ay nangungutya, nangaasar, at iiling-iling na nagsasabi, hindi ba't nagtitiwala ka sa Panginoon? Bakit hindi kanya iniligtas? Hindi ba't nalulugod siya sa iyo? Bakit hindi kanya tinulungan? Ngunit kayo ang naglabas sa akin sa sinapupunan ng aking ina, at mula noong dumedede pa ako, iningatan niyo na ako. Mula kapanganakan ko nakadepende na ako sa inyo, at mula noon, kayo lang ang aking Diyos. Kaya huwag niyo akong pababayaan, dahil malapit nang dumating ang kaguluhan, at wala na akong ibang maaasahan. Napapaligiran ako ng maraming kaaway, na para bang mababangis na mga toro mula sa Bashan. Para rin silang mga leyong umaatungal, at nakanganga na handa akong lapain. Nawalan ako ng lakas na parang tubig na ibinubuhos, at ang aking mga buto ay parang nalinsad lahat, at nawalan ako ng lakas ng loob, para akong nauupos na kandila. Ang aking kalakasan ay natuyo na parang tigang na lupa, at ang aking dila ay dumidikit sa aking ngalangala. O Panginoon, pinabayaan niyo ako sa lupa na parang isang patay. Pinaligiran ako ng mga taong masama na parang mga aso.
at binutasan nila ang aking mga kamay at mga paa. Naglalabasan na ang lahat ng aking mga buto, ngunit ako'y kanilang tinitingnan lamang. Ang aking mga damit ay kanilang pinaghati-hatian sa pamamagitan ng palabunutan. Ngunit kayo, Panginoon, huwag niyo akong lalayuan. Kayo ang aking kalakasan. Magmadali kayo at ako'y tulungan. Iligtas niyo ang buhay ko sa espada ng aking mga kaaway, na tulad ng mga pangil ng aso, o mga kuko ng leon, o sungay ng toro. Sagutin niyo po ang aking dalangin. Ikukwento ko sa aking mga kababayan ang lahat ng tungkol sa inyo. At sa gitna ng kanilang pagtitipon, kayo ay aking papupurihan. Kayong may takot sa Panginoon, purihin ninyo siya. Kayong mga lahi ni Jacob na siyang bayan ng Israel, parangalan ninyo siya at matakot kayo sa kanya. Hindi niya binabaliwala ang mga mahihirap. Hindi niya sila tinatalikuran. Sa halip ay pinakikinggan pa niya ang kanilang mga pagtawag. Panginoon, bigyan niyo ako ng kasiglahan na magpuri sa inyo sa gitna ng buong sambayanan. Sa gitna ng mga taong may takot sa inyo, tutuparin ko ang aking mga pangako sa inyo. Kakain ng mga dukha hanggang sa mabusog. Pupurihin kayo ng mga lumalapit sa inyo. Sana'y sumakanila ang mabuti at mahabang buhay magpakailanman. Panginoon, maaalala kayo ng tao sa buong mundo, at sila ay manunumbalik at sasamba sa inyo, sapagkat kayo ang naghahari at namumuno sa lahat ng bansa. Kaya magdiriwang at sasamba sa inyo ang lahat ng mayayaman sa buong mundo. Luluhod sa inyo ang lahat ng mga mortal, ang mga babalik sa alikabok. Ang susunod na salinlahi ay maglilingkod sa inyo, at tuturuan nila ang kanilang mga anak ng tungkol sa inyo, Panginoon. Balang araw silang hindi pa ipinapanganak ay malalaman ang mga ginawa nyo, at maging ang pagliligtas nyo sa inyong mga mamamayan. 23 Kabanata. Ang Panginoon ay tulad ng isang pastol. Ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahingan niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan, upang siya'y aking maparangalan. Kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot, dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong pamalo ang sa akin ay nag-iingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Ipinaghanda niyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Pinahiran niyo ng langis ang aking ulo, tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin. At hindi nauubusan ng laman ang aking inuman. Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay. At titira ako sa bahay niyo, Panginoon, magpakailanman. 24 na Kabanata. Ang Diyos ang dakilang hari. Ang buong mundo at ang lahat ng naririto ay pag-aari ng Panginoon. Itinayo niya ang pundasyon ng mundo sa kailaliman ng dagat. Sino ang karapat-dapat umakyat sa bundok ng Panginoon? At sino ang maaaring tumungtong sa kanyang banal na templo? Makatutungtong ang may matuwid na pamumuhay at malinis na puso, ang hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at ang hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Pagpapalain siya at ipapawalang sala ng Panginoon, ang Diyos na kaniyang tagapagligtas. Iyan ang mga taong makakalapit at sasamba sa Diyos ni Jacob. Buksan ninyo ng maluwang ang mga lumang pintuan ng templo, upang makapasok ang Haring Makapangyarihan. Sino ang Haring Makapangyarihan? Siya ang Panginoong malakas at matatag sa pakikipaglaban. Buksan ninyo ng maluwang ang mga lumang pintuan ng templo,
upang makapasok ang Haring Makapangyarihan. Sino ang Haring Makapangyarihan? Siya ang Panginoon na pinuno ng hukbo ng kalangitan. Tunay nga siyang Haring Makapangyarihan. 25 Kabanata. Dalangin para ingatan at patnubayan. Panginoon kong Diyos, sa inyo ako nananalangin at nagtitiwala. Huwag niyo pong hayaan na mapahiya ako at pagtawanan ng aking mga kaaway dahil sa aking pagkatalo. Ang sinumang nagtitiwala sa inyo ay hindi malalagay sa kahihiyan, ngunit mapapahiya ang mga traidor. Ituro niyo sa akin, Panginoon, ang tamang pamamaraan, ang tuwid na daan na dapat kong lakaran. Turuan niyo akong mamuhay ayon sa katotohanan, dahil kayo ang Diyos na aking tagapagligtas. Kayo ang lagi kong inaasahan. Panginoon, alalahanin niyo ang kagandahang loob at pag-ibig na inyong ipinakita mula pa noong una. Panginoon, ayon sa inyong kabutihan at pag-ibig, alalahanin niyo ako, pero huwag ang mga kasalanan at pagsuway ko mula pa noong aking pagkabata. Mabuti at matuwid po kayo, Panginoon, kaya tinuturuan niyo ng inyong pamamaraan ang mga makasalanan. Pinapatnubayan niyo ang mga mapagpakumbaba para gumawa ng tama. Sila'y tinuturuan niyo ng inyong pamamaraan. Lahat ng ginagawa niyo ay nagpapakita ng inyong pag-ibig at katapatan sa mga sumusunod sa inyong mga kautusan. Panginoon, alang-alang sa inyong kabutihan, patawarin niyo ako sa napakarami kong kasalanan. Ang sinumang may takot sa inyo, Panginoon, ay turuan niyo po ng daan na dapat nilang lakaran. Mabubuhay sila ng masagana, at ang kanilang lahi ay patuloy na maninirahan sa lupain na ipinangako ng Diyos. Panginoon, kayo'y malapit sa mga taong may takot sa inyo, at pinapaalala niyo sa kanila ang inyong kasunduan. Palagi akong umaasa sa inyo, Panginoon, dahil kayo ang palaging nagliligtas sa akin sa kapahamakan. Dinggin niyo po ako at inyong kahabagan, dahil ako'y nag-iisa at naghihirap. Lalong dumarami ang bigat sa aking kalooban. Hanguin niyo ako sa aking mga kalungkutan. Tingnan niyo ang dinaranas kong mga kahirapan, at patawarin niyo ang lahat kong kasalanan. Tingnan niyo kung gaano karami ang aking mga kaaway na galit sa akin. Iligtas niyo ako, Panginoon, at ingatan ang aking buhay. Nanganganlong ako sa inyo. Huwag niyong hayaan na mapahiya ako, dahil namumuhay ako ng matuwid at walang kapintasan, at umaasa sa inyo, naway maging ligtas ako. O Diyos, iligtas niyo po ang Israel sa lahat ng kaguluhan. 26 na Kabanata. Ang panalangin ng taong matuwid. Patunayan niyo, Panginoon, na ako'y walang kasalanan, dahil ako'y namumuhay ng matuwid, at nagtitiwala sa inyo ng walang pag-aalinlangan. Siyasatin at subukin niyo ako, Panginoon. Suriin niyo ang aking puso't isipan, dahil lagi kong naaalala ang inyong pagmamahal, at namumuhay ako na pinanghahawakan ang inyong katapatan. Hindi ako sumasama sa mga taong sinungaling at mapagpanggap. Kinaiinisan ko ang mga pagsasama-sama ng masasamang tao, at hindi ako nakikisama sa kanila. Naghuhugas ako ng kamay upang ipakitang ako'y walang kasalanan. Pagkatapos, pumupunta ako sa pinaghahandugan ng hayop at iba't ibang ani, upang sumamba sa inyo, O Panginoon, na umaawit ng papurit pasasalamat. Sinasabi ko sa mga tao ang lahat ng inyong mga kahanga-hangang ginawa. Panginoon, mahal ko ang templo na inyong tahanan, na siyang kinaroroonan ng inyong kaluwalhatian. Huwag niyo po akong parusahang kasama ng mga makasalanan, gaya ng mga mamamatay tao. Palagi silang handang gumawa ng masama at nanghihingi ng suhol. Ngunit ako'y namumuhay ng matuwid,
kaya iligtas niyo ako at inyong kahabagan. Ngayon, ligtas na ako sa panganib, kaya pupurihin ko kayo, Panginoon, sa gitna ng inyong mamamayang nagtitipon-tipon. 27 Kabanata. Panalangin ng pagtitiwala. Ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas. Sino ang aking katatakutan? Siya ang nagtatanggol sa akin, kaya wala akong dapat katakutan. Kapag sinasalakay ako ng masasamang tao o ng aking mga kaaway upang patayin, sila ang nabubuwal at natatalo. Kahit mapaligiran ako ng maraming kawal, hindi ako matatakot. Kahit salakayin nila ako, magtitiwala ako sa Diyos. Isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko, na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay, upang mamasdan ang kanyang kadakilaan at hilingin sa kanya ang kanyang patnubay. Sa oras ng kagipitan ay itatago niya ako sa kanyang templo, at ilalagay niya ako sa ligtas na lugar. Kaya mananaig ako sa mga kaaway ko na nakapaligid sa akin. Maghahandog ako sa templo ng Panginoon, habang sumisigaw sa kagalakan, umaawit at nagpupuri. Dinggin niyo, Panginoon, ang aking pagtawag. Kahabagan niyo ako at sagutin ang aking dalangin. Panginoon, hinipon niyo ang aking puso na lumapit sa inyo. Kaya narito ako, lumalapit sa inyo. Huwag niyo po akong pagtaguan. Ako na alipin niyo ay huwag niyong itakwil dahil sa inyong galit. Kayo na laging tumutulong sa akin. Huwag niyo akong iwanan at pabayaan, O Diyos na aking tagapagligtas. Iwanan man ako ng aking mga magulang. Kayo naman, Panginoon, ang mag-aalaga sa akin. Ituro niyo sa akin ang daang gusto niyong lakaran ko. Patnubayan niyo ako sa tamang daan. Dahil sa mga kaaway ko na gusto akong gawan ng masama, huwag niyo akong ibigay sa aking mga kaaway. Dahil ako'y kanilang pinagbibintangan ng kasinungalingan at nais nilang ako'y saktan. Ngunit naniniwala ako na mararanasan ko ang kabutihan niyo, Panginoon, habang ako'y nabubuhay dito sa mundo. Magtiwala kayo sa Panginoon, magpakatatag kayo, at huwag mawalan ng pag-asa. Magtiwala lamang kayo sa Panginoon. 28 Kabanata. Panalangin ng paghingi ng tulong. Tumatawag ako sa inyo, Panginoon, ang aking bato na kanlungan. Dinggin niyo ang aking dalangin. Dahil kung hindi, matutulad ako sa mga patay na nasa libingan. Pakinggan niyo ang aking pagsusumamo. Humingi ako sa inyo ng tulong. Habang itinataas ang aking mga kamay sa harap ng inyong banal na templo. Huwag niyo akong parusahan kasama ng masasama. Nagkukunwari silang mga kaibigan, pero ang plano pala'y pawang kasamaan. Gantihan niyo sila ayon sa kanilang mga gawa. Parusahan niyo sila ayon sa masama nilang gawa. Binaliwala nila ang inyong mga gawa. Gaya ng lumang gusali, gibain niyo sila at huwag nang itayong muli. Purihin kayo, Panginoon, dahil pinakinggan niyo ang aking pagsusumamo. Kayo ang nagpapalakas at nag-iingat sa akin. Nagtitiwala ako sa inyo ng buong puso. Tinutulungan niyo ako, kaya nagagalak ako at umaawit ng pasasalamat. Kayo, Panginoon, ang kalakasan ng inyong mga mamamayan. Iniingatan niyo ang inyong haring hinirang. Iligtas niyo po at pagpalain ang mga mamamayang pag-aari ninyo. Katulad ng isang pastol, bantayan niyo sila at kalungin magpakailanman. 29 na Kabanata. Ang makapangyarihang tinig ng Panginoon. Purihin ang Panginoon, kayong mga anak ng makapangyarihang Diyos. Purihin siya sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Papurihan ang Panginoon ng mga papuring nararapat sa kanyang pangalan.
Sambahin ninyo siya sa kanyang banal na presensya. Ang tinig ng Panginoong Diyos na makapangyarihan ay dumadagungdong na parang kulog sa ibabaw ng malalakas na alon ng karagatan. Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan at kagalang-galang. Ang tinig ng Panginoon ay makakabalik at makakapagpira-piraso ng pinakamatibay na mga puno ng sedro sa Lebanon. Niyayanig ng tinig ng Panginoon ang mga bundok sa Lebanon at ang bundok ng Hermon na parang bisirong baka na tumatalon-talon. Ang tinig ng Panginoon ang nagpapakidlat. Ang tinig din ng Panginoon ang nagpapayanig sa disyerto ng Kadesh. Sa tinig ng Panginoon, napapagalaw ang mga puno ng ensina at nalalagas ang mga dahon sa kagubatan. At ang lahat ng nasa templo ay sumisigaw, "Ang Diyos ay makapangyarihan! Ang Panginoon ang may kapangyarihan sa mga baha. Maghahari siya magpakailanman. Ang Panginoon ang nagbibigay ng kalakasan sa kanyang mga mamamayan, at pinagpapala niya sila ng mabuting kalagayan." 31 Kabanata. Dalangin ng pagpapasalamat. Panginoon, pupurihin ko kayo dahil iniligtas niyo ako. Hindi niyo pinayagang insultuhin ako ng aking mga kaaway. Panginoon kong Diyos, humingi ako ng tulong sa inyo at pinagaling niyo ako. Iniligtas niyo ako sa kamatayan. Hindi niyo niloob na ako'y mamatay. Umawit kayo ng mga papuri sa Panginoon, kayong mga tapat sa Kanya. Papurihan ninyo ang Kanyang banal na pangalan, dahil ang Kanyang galit ay hindi nagtatagal, ngunit ang Kanyang kabutihan ay magpakailanman. Maaaring sa gabi ay may pagluha, pero pagsapit ng umaga ay may ligaya. Sa panahon ng aking kaginhawahan ay sinabi ko, wala akong pangangambahan. Ito'y dahil sa kabutihan niyo, Panginoon. Pinatatag niyo ako tulad ng isang bundok, ngunit nang lumayo kayo sa akin, ako ay nanlumok. Tumawag ako sa inyo, Panginoon, at nanalangin ng ganito, ano ang mapapala mo kung ako'y mamatay? Makakapagpuri pa ba ang mga patay? Maipapahayag pa ba nila ang inyong katapatan? Panginoon, pakinggan niyo ako at kahabagan. Tulungan niyo ako, Panginoon. Ang aking kalungkutan ay pinalitan niyo ng sayaw ng kagalakan. Hinubad niyo sa akin ang damit na panluksa, at binihisan niyo ako ng damit ng kagalakan, para hindi ako tumahimik, sa halip ay umawit ng papuri sa inyo. Panginoon kong Diyos, kayo ay aking pasasalamatan, magpakailanman. 31 Kabanata. Dalangin ng pagtitiwala. Panginoon, sa inyo ako humihingi ng kalinga. Huwag niyong hayaang mapahiya ako. Iligtas niyo ako dahil matuwid kayo. Pakinggan niyo ako at agad na iligtas. Kayo ang aking batong kanlungan at pader na tanggulan para sa aking kaligtasan. Dahil kayo ang bato na matibay kong kanlungan, pangunahan niyo ako at patnubayan nang kayo ay aking maparangalan. Ilayo niyo ako sa bitag ng aking mga kaaway, dahil kayo ang aking matibay na tanggulan. Ipinauubaya ko sa inyo ang aking sarili. Iligtas niyo ako, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na maaasahan. Panginoon, namumuhi ako sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na walang kabuluhan, dahil sa inyo ako nagtitiwala. Ako'y magagalak sa inyong pag-ibig, dahil nakita niyo ang aking pagdurusa at nalalaman niyo ang tinitiis kong kahirapan. Hindi niyo ako ibinigay sa aking mga kaaway. Sa halip, iniligtas niyo ako sa kapahamakan. Panginoon, kahabagan niyo po ako, dahil ako'y labis ng nahihirapan. Namumugto na ang aking mga mata sa pag-iyak at nanghihina na ako. Ang buhay ko'y punong-puno ng kasawian. Umiikli ang buhay ko dahil sa pag-iyak at kalungkutan.
Nanghihina na ako sa kapighatiang aking nararanasan, at parang nadudurog na ang aking mga buto. Kinukutya ako ng aking mga kaaway, at hinahamak ng aking mga kapitbahay. Iniiwasan na ako ng mga dati kong kaibigan. Kapag nakikita nila ako sa daan, ako'y kanilang nilalayuan. Para akong patay na kanilang kinalimutan, at parang basag na sisidlan na wala ng halaga. Marami akong naririnig na banta laban sa akin. Natatakot akong pumunta kahit saan, dahil plano nilang patayin ako. Ngunit ako ay nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Sinasabi kong, kayo ang aking Diyos. Ang aking kinabukasan ay nasa inyong mga kamay. Iligtas niyo po ako sa aking mga kaaway na umuusig sa akin. Ipadaman niyo ang inyong kabutihan sa akin na inyong lingkod. Sa inyong pagmamahal, iligtas niyo ako. Panginoon, huwag niyong payagang ako'y mapahiya, dahil sa inyo ako tumatawag. Ang masasama sana ang mapahiya at manahimik doon sa libingan. Patahimikin niyo silang mga sinungaling, pati ang mga mayayabang at mapagmataas na binabaliwala at hinahamak ang mga matuwid. O kay dakila ng inyong kabutihan, sa mga may takot sa inyo, pagpapalay inyong inilaan. Nakikita ng karamihan ang mga ginawa niyong kabutihan sa mga taong kayo ang kanlungan. Itinago niyo sila sa ilalim ng inyong pagkalinga, at doon ay ligtas sila sa mga masamang balak at pangiinsulto ng iba. Purihin ang Panginoon, dahil kahanga-hanga ang pag-ibig niyang ipinakita sa akin noong ako'y naipit sa isang sinasalakay na bayan. Doon ako'y natakot at nasabi ko, binaliwala na ako ng Panginoon. Ngunit narinig niya pala ang aking kahilingan, at ako'y kanyang tinulungan. O kayong tapat niyang mga mamamayan, mahalin ninyo ang Panginoon. Iniingatan niya ang mga tapat sa kanya, ngunit lubos ang kanyang parusa sa mga mapagmataas. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob, kayong mga umaasa sa Panginoon. 32 Kabanata. Ang paghahayag ng kasalanan at paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Mapalad ang isang tao na ang pagsuway at mga kasalanan ay pinatawad at kinalimutan na ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang kasalanan ay hindi ibinibintang sa kanya ng Panginoon at walang pandaraya sa kanyang puso. Noong hindi ko pa ipinagtatapat ang aking mga kasalanan, buong araw ako'y nanlulumo at nanghihina ang aking katawan. Araw-gabi hirap na hirap ako, dahil sa tindi ng inyong pagdidisiplina sa akin. Nawalan na ako ng lakas, tulad ng natuyong tubig sa panahon ng tag-araw. Ngunit sa wakas, ipinagtapat ko ang aking mga kasalanan sa inyo. Hindi ko na ito itinago pa. Sinabi ko nga sa sarili ko, ipagtatapat ko na ang aking mga kasalanan sa Panginoon, at pinatawad niyo ako. Kaya manalangin sana ang lahat ng matapat sa inyo, habang may panahon pa. Kung dumating man ang kapighatian na parang baha, hindi sila mapapahamak. Kayo ang aking kublihan. Iniingatan niyo ako sa oras ng kaguluhan, at pinalilibutan niyo ako ng mga awit ng kaligtasan. Sinabi ng Panginoon sa akin, ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita habang binabantayan. Huwag kang tumulad sa kabayo o mola na walang pangunawa, na kailangan pang rendahan upang mapasunod. Maraming hirap ang mararanasan ng taong masama, ngunit mamahalin ng Panginoon ang sa Kanya ay nagtitiwala. Kayong mga matuwid, magalak kayo at magsaya sa Panginoon. Kayong mga namumuhay ng tama, sumigaw kayo sa galak. 33 Kabanata. Awit ng papuri. Kayong mga matuwid, sumigaw kayo sa galak, dahil sa ginawa ng Panginoon. Kayong namumuhay ng tama, nararapat ninyo siyang purihin. Pasalamatan ninyo ang Panginoon
sa pamamagitan ng mga alpa at mga instrumentong may mga kwerdas. Awitan ninyo siya ng bagong awit, tugtugan ninyo siya ng buong husay, at sumigaw kayo sa tuwa. Ang salita ng Panginoon ay matuwid, at maaasahan ang kanyang mga gawa. Ninanais ng Panginoon ang katuwiran at katarungan. Makikita sa buong mundo ang kanyang pagmamahal. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ang langit ay nalikha. Sa kanyang hininga nagmula ang araw, buwan at mga bituin. Inipon niya ang dagat na parang inilagay sa isang sisidlan. Ang lahat ng tao sa daigdig ay dapat matakot sa Panginoon dahil nang siya'y nagsalita, nalikha ang mundo. Siya'y nag-utos at lumitaw ang lahat. Sinisira ng Panginoon ang mga plano ng mga bansang hindi kumikilala sa Kanya. Sinasalungat niya ang kanilang binabalak. Ngunit ang mga plano ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. At ang Kanyang mga balak sa salit-saling lahi ay matutupad. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, at mapalad ang mga taong pinili niya na maging Kanya. Mula sa langit ay minamasdan ng Panginoon ang lahat ng tao. Mula sa kanyang luklukan, tinitingnan niya ang lahat ng narito sa mundo. Siya ang nagbigay ng puso sa mga tao, at nauunawaan niya ang lahat ng kanilang ginagawa. Hindi nananalo ang isang hari dahil sa dami ng kanyang kawal, at hindi naman naililigtas ang kawal gamit ang kanyang lakas. Ang mga kabayo ay hindi maaasahan na maipanalo ang digmaan. Hindi sila makapagliligtas sa kabila ng kanilang kalakasan. Ngunit binabantayan ng Panginoon ang mga may takot sa Kanya. Sila na nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig. Sila'y inililigtas niya sa kamatayan, at sa panahon ng taggutom, sila'y Kanyang inaalalayan. Tayo'y naghihintay ng may pagtitiwala sa Panginoon. Siya ang tumutulong at sa atin ay nagtatanggol. Nagagalak tayo dahil tayo'y nagtitiwala sa Kanyang banal na pangalan. Panginoon, sumaamin nawa ang inyong matapat na pag-ibig. Ang aming pag-asa ay nasa inyo. 34 na kabanata. Ang kabutihan ng Diyos. Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Ipagmamalaki ko ang gawa ng Panginoon. Maririnig ito ng mga api, at sila'y magagalak. Hali kayo, ipahayag natin ang kadakilaan ng Panginoon, at itaas natin ang Kanyang pangalan. Ako'y nanalangin sa Panginoon, at ako'y Kanyang sinagot. Pinalaya niya ako sa lahat ng aking takot. Ang mga umaasa sa Kanya ay nagniningning ang mata sa kaligayahan, at walang bahid ng hiya sa kanilang mukha. Noong wala na akong pag-asa, tumawag ako sa Panginoon. Ako'y Kanyang pinakinggan at iniligtas sa lahat ng mga dinaranas kong kahirapan. Ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa mga may takot sa Diyos at ipinagtatanggol niya sila. Subukan ninyo at inyong makikita kung gaano kabuti ang Panginoon. Napakapalad ng taong naghahanap ng kaligtasan sa Kanya. Kayong mga hinirang ng Panginoon, matakot kayo sa Kanya, dahil ang may takot sa Kanya ay hindi kukulangin sa lahat ng pangangailangan. Kahit mga leyon ay kukulangin sa pagkain at magugutom, ngunit hindi kukulangin ng mabubuting bagay ang mga nagtitiwala sa Panginoon. Lumapit kayo kayong gustong matuto sa akin. Pakinggan ninyo ako at tuturuan ko kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Kung nais ninyo ng masaya at mahabang buhay, iwasan ninyo ang masamang pananalita at pagsisinungaling. Lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti. Pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan. Iniingatan ng Panginoon ang mga matuwid, at pinakikinggan niya ang kanilang mga karaingan. Ngunit kinakalaban ng Panginoon ang mga gumagawa ng masama.
Sila'y kanyang nililipol hanggang sa hindi na sila maalala ng mga tao sa mundo. Tinutugon ng Panginoon ang panalangin ng mga matuwid at tinililigtas sila sa lahat ng mga suliranin. Malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Marami ang paghihirap ng mga matuwid, ngunit inililigtas sila ng Panginoon sa lahat ng ito. Sila'y iniingatan ng Panginoon at kahit isang buto nila'y hindi mababali. Ang masamang tao ay papatayin ng kanyang kasamaan, at silang nagagalit sa taong matuwid ay parurusahan ng Diyos. Ngunit ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga lingkod, at hindi parurusahan ang isa man sa mga naghahanap ng kaligtasan sa Kanya. 35 Kabanata. Dalangin para tulungan. Panginoon, kontrahin niyo po ang mga kumokontra sa akin. Labanan niyo ang mga kumakalaban sa akin. Kunin niyo ang inyong kalasag at ako'y inyong tulungan. Ihanda niyo ang inyong mga sibat para sa mga taong humahabol sa akin. Gusto kong marinig na sabihin niyo, ako ang magpapatagumpay sa iyo. Mapahiya sana ang mga taong naghahangad na ako'y patayin. Paatrasin niyo at biguin ang mga nagpaplano ng masama sa akin. Maging gaya sana sila ng ipa na tinatangay ng hangin, habang sila'y itinataboy ng inyong anghel. Maging madilim sana at madulas ang kanilang dinadaanan, habang sila'y hinahabol ng inyong anghel. Naghukay sila at naglagay ng bitag para sa akin, kahit wala akong ginawang masama sa kanila. Dumating sana sa kanila ang kapahamakan ng hindi nila inaasahan. Sila sana ang mahuli sa bitag na kanilang ginawa, at sila rin ang mahulog sa hukay na kanilang hinukay. At ako'y magagalak dahil sa inyong pagliligtas sa akin, Panginoon. Buong puso kong isisigaw, Panginoon, wala kayong katulad. Kayo ang nagliligtas sa mga dukha at api mula sa mga mapagsamantala. May mga malupit na taong sumasaksi laban sa akin. Ang kasalanang hindi ko ginawa ay ibinibintang nila sa akin. Ginagantihan nila ako ng masama sa mga kabutihang aking ginawa, kaya ako'y labis na nagdaramdam. Kapag sila'y nagkakasakit, ako'y nalulungkot para sa kanila. Nagdaramit ako ng sako at nag-aayuno pa. At kung ang aking dalangin para sa kanila'y hindi sinasagot, palakad-lakad akong nagluluksa na parang nawalan ng kapatid o kaibigan. At ako'y yumuyuko at nagdadalamhati para sa kanila na para bang nawalan ako ng ina. Ngunit nang ako na ang nahihirapan, nagkakatipon sila at nagtatawanan. Nagsasama-sama ang mga sa akin ay kumakalaban, kahit ang mga hindi ko kilala ay sumasama't walang tigil na ako'y hinahamak. Kinukutya nila ako ng walang pakundangan, at ang kanilang mga ngipin ay nagngangalit sa sobrang galit. Panginoon, hanggang kailan kayo manunood lang? Iligtas niyo na ako sa mga sumasalakay na ito, na parang mga leon na gusto akong lapain. At sa gitna ng karamihan, kayo'y aking pabupurihan at pasasalamatan. Huwag niyong payagan na matuwa ang aking mga kaaway sa aking pagkatalo. Ang mga galit sa akin ng walang dahilan ay huwag niyong payagang kutsain ako. Walang maganda sa sinasabi nila. Sa halip, sinisiraan nila ang namumuhay ng tahimik. Sumisigaw sila sa akin na nagpaparatang, aha, nakita namin ang ginawa mo. Panginoon, alam niyo ang lahat ng ito, kaya huwag kayong manahimik. Huwag kayong lumayo sa akin. Sige na po, Panginoon kong Diyos, ipagtanggol niyo na ako sa kanila. O Diyos ko, dahil kayo ay matuwid kong humatol, ipahayag niyo na wala akong kasalanan. Huwag niyong payagang pagtawanan nila ako. Huwag niyong hayaang sabihin nila sa kanilang sarili, sa wakas, nangyari rin ang gusto naming mangyari.
Natalo na rin namin siya. Mapahiya sana silang nagmamalaki sa akin at nagagalak sa aking mga paghihirap. Sumigaw sana sa kagalakan ang mga taong nagagalak sa aking kalayaan. Palagi sana nilang sabihin, purihin ang Panginoon na nagagalak sa tagumpay ng kanyang mga lingkod. Ihahayag ko sa mga tao ang inyong pagkamakatuwiran, at buong maghapon ko kayong papupurihan. 36 na Kabanata. Ang kasamaan ng tao at ang kabutihan ng Diyos. Pumapasok sa puso ng masamang tao ang tukso ng pagsuway, kaya wala man lang siyang takot sa Diyos. Dahil mataas ang tingin niya sa kanyang sarili, hindi niya nakikita ang kanyang kasalanan para kamuhian ito. Ang kanyang mga sinasabi ay puro kasamaan at kasinungalingan. Hindi na niya iniisip ang paggawa ng ayon sa karunungan at kabutihan. Kahit siya'y nakahiga, nagpaplano siya ng masama. Napagpasyahan niyang gumawa ng hindi mabuti, at hindi niya tinatanggihan ang kasamaan. Panginoon, ang inyong pag-ibig at katapatan ay umaabot hanggang sa kalangitan. Ang inyong katuwiran ay kasintatag ng kabundukan. Ang inyong paraan ng paghatol ay sinlalim ng karagatan. Ang mga tao o hayop man ay inyong iniingatan o Panginoon. Napakahalaga ng pag-ibig niyong walang hanggan o Diyos. Nakakahanap ang tao ng pagkalinga sa inyo, tulad ng pagkalinga ng inahing manok sa kanyang mga inakay sa ilalim ng kanyang pakpak. Sa inyong tahanan ay pinakakain niyo sila ng masaganang handa, at pinaiinom niyo sila sa inyong ilog ng kaligayahan. Dahil kayo ang nagbibigay ng buhay. Pinapaliwanagan niyo kami, at naliliwanagan ang aming isipan. Patuloy niyong ibigin ang mga kumikilala sa inyo, at bigyan niyo ng katarungan ang mga namumuhay ng matuwid. Huwag niyong payagang ako'y tapakan ng mga mapagmataas o itaboy ng mga masasama. Ang masasamang tao ay mapapahamak nga. Sila'y babagsak at hindi na muling makakabangon. 37 Kabanata. Ang kahihinatnan ng masama at mabuting tao. Huwag kang mainis o mainggit man sa masasama, dahil tulad ng damo, sila'y madaling matutuyo, at tulad ng sariwang halaman, sila'y malalanta. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ng mabuti. Sa gayon ay mananahan ka ng ligtas sa lupaing ito. Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan, at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. Ihahayag niya ng malinaw na ikaw ay matuwid at makatarungan, kasing liwanag ng sinag ng araw sa katanghaliang tapat. Pumanatag ka sa piling ng Panginoon, at matiyagang maghintay sa gagawin niya. Huwag mong kaiinggitan ang masasama na gumiginhawa, kahit pa magtagumpay ang masasamang plano nila. Huwag kang magagalit. Pigilan mo ang iyong puot. Ni huwag kang mababalisa, dahil ito sa iyo ay makakasama. Ang masama ay ipagtatabuyan. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay mananatili sa lupaing ito. Hindi magtatagal at mawawala ang masasama. At kahit hanapin mo man sila, ay hindi mo na makikita. Ngunit ang mga mapagpakumbaba ay patuloy na mananahan sa lupain ng Israel ng mapayapa at masagana. Ang mga masama ay nagpaplano ng hindi mabuti laban sa mga matuwid. At galit na galit sila, ngunit tinatawanan lamang ng Panginoon ang mga masama, dahil alam niyang malapit na ang oras ng paghahatol. Binunot na ng masasama ang kanilang mga espada, at nakaumang na ang kanilang mga pana, upang patayin ang mga dukha na namumuhay ng matuwid. Ngunit sila rin ang masasaksak ng kanilang sariling espada, at mababali ang kanilang mga pana. Ang kaunting tinatangkilik ng matuwid
ay mas mabuti kaysa sa kayamanan ng masama. Dahil tutulungan ng Panginoon ang matuwid, ngunit mawawalan ng kakayahan ang taong masama. Araw-araw, inaalagaan ng Panginoon ang mga taong matuwid, at tatanggap sila ng gantimpalang pangwalang hanggan. Sa panahon ng kahirapan, hindi sila malalagay sa kahihiyan. Kahit sa taggutom, magkakaroon pa rin sila ng kasaganaan. Ngunit ang mga taong masamay mamamatay. Ang mga kaaway ng Panginoon ay mamamatay tulad ng bulaklak. Sila'y maglalaho na gaya ng usok. Ang taong masama ay nangungutang, pero hindi nagbabayad. Ngunit ang taong matuwid ay naaawa at nagbibigay ng sagana. Ang pinagpapala ng Panginoon ay patuloy na titira sa lupain ng Israel, ngunit silang mga isinumpa niya ay palalayasin. Ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakakalugod sa kanya. Matisod man siya'y hindi siya mabubuwal dahil hinahawakan siya ng Panginoon. Ako'y naging bata at ngayoy matanda na. Ngunit hindi ko pa nakita kahit kailan na ang matuwid ay pinabayaan ng Panginoon o ang kanyamang mga anak ay namalimos ng pagkain. Ang matuwid ay palaging nagbibigay at nagpapahiram, at ang kanilang mga anak ay nagiging pagpapala sa iba. Iwasan ang masama at gawin ang mabuti, nang sa gayon ay manahan ka sa lupain magpakailanman. Dahil ang nais ng Panginoon ay katarungan, at ang mga taong tapat sa Kanya ay hindi niya pinapabayaan. Sila'y iingatan niya magpakailanman. Ngunit ang lahi ng mga taong masama ay mawawala. Ang mga matuwid ay mananahan magpakailanman sa lupain ng Israel na sa kanila'y ipinamana. Ang taong matuwid ay nagsasalita ng tama at may karunungan. Ang kautusan ng Diyos ay iniingatan niya sa kanyang puso at hindi niya ito sinusuway. Ang mga taong masamay laging nagbabantay upang salakayin at patayin ang taong may matuwid na pamumuhay. Ngunit hindi pababayaan ng Panginoon ang taong matuwid sa kamay ng kanyang mga kaaway o parurusahan man kapag siya'y hinatulan. Magtiwala ka sa Panginoon at sundin mo ang kanyang pamamaraan. Pararangalan kanya at patitirahin sa lupain ng Israel, at makikita mong itataboy niya ang mga taong masama. Nakita ko ang masamang tao na nang-aapi. Gusto niyang kilalanin siyang mataas kaysa sa iba, katulad ng mataas na punong kahoy ng Lebanon. Nang siya'y aking balikan, siya'y wala na. Hinanap ko siya ngunit hindi ko na nakita dahil siya'y patay na. Tingnan mo ang taong totoo at matuwid. May magandang kinabukasan at may tahimik na pamumuhay. Ngunit lilipulin ang lahat ng masama at ang kinabukasan nila ay mawawala. Ang kaligtasan ng mga matuwid ay mula sa Panginoon. Siya ang nag-iingat sa kanila sa panahon ng kaguluhan. Tinutulungan sila ng Panginoon at inililigtas sa mga taong masama dahil sila'y humihingi ng kanyang kalinga. 38 Kabanata. Dalangin ng taong dumaranas ng hirap. Panginoon, sa inyong galit huwag niyo akong patuloy na parusahan, para bang pinalo niyo ako at pinana. Dahil sa galit niyo sa akin, nanlulupaypay ang aking katawan. Sumasakit ang buong katawan ko dahil sa aking mga kasalanan. Parang nalulunod na ako sa nag-uumapaw kong kasalanan. Ito'y para bang pasani na hindi ko na makayanan. Dahil sa aking kamangmangan, ang aking mga sugat ay namamaga at nangangamoy. Ako'y namimilipit sa sobrang sakit at lubos ang kalungkutan ko buong araw. Sumasakit ang buo kong katawan, at bumagsak na rin ang aking kalusugan. Ako'y pagod na, at nanghihina pa, at dumadaing din ako dahil sa sobrang bigat ng aking kalooban. Panginoon, alam niyo ang lahat kong hinahangad,
at naririnig nyo ang lahat kong mga daing. Kumakabog ang aking dibdib at nawawalan ako ng lakas. Pati ang ningning ng aking mga mata ay nawala na. Dahil sa aking karamdaman, ako'y iniwasan ng aking mga kaibigan, kasamahan at maging ng aking mga kamag-anak. Ang mga tao na gustong pumatay sa akin ay naglalagay ng bitag upang ako'y hulihin. Ang mga gustong manakit sa akin ay nag-uusap na ako'y ipahamak. Buong araw silang nagpaplano ng kataksilan. Ngunit para akong pipi at bingi na hindi nakaririnig at hindi nakapagsasalita. Nagbibingi-bingihan ako at hindi sumasagot sa kanila. Dahil naghihintay pa rin ako sa inyo, Panginoon. Kayo, Panginoon na aking Diyos, sasagutin niyo ako. Kaya't hinihiling ko sa inyo, huwag niyong payagan na matuwa ang aking mga kaaway, o kaya'y magmalaki kapag ako'y natumba. Ako'y parang babagsak na sa walang tigil na paghihirap. Kaya inihahayag ko ang aking kasalanan na nagpapahirap sa akin. Tungkol naman sa aking mga kaaway, napakarami at napakalakas nila. Kinamumuhian nila ako ng walang dahilan. Sa mabuti kong ginawa, sinusuklian nila ako ng masama. At kinakalaban nila ako dahil nagsisikap akong gumawa ng mabuti. Panginoon kong Diyos, huwag niyo akong pababayaan. Huwag niyo akong lalayuan. Panginoon kong tagapagligtas, agad niyo po akong tulungan. 39 na kabanata. Ang pagpapahayag ng kasalanan ng taong nahihirapan. Sinabi ko sa aking sarili, ang ugali ko'y aking babantayan. Sa pagsasalita ang magkasalay iiwasan. Pipigilan ko ang aking mga labi habang malapit ako sa masasamang tao. Kaya tumahimik ako at walang anumang sinabi, kahit mabuti. Ngunit lalong nadagdagan ang sakit ng aking kalooban. Ako'y tunay na nabahala, at sa kaiisip ko'y lalo akong naguluhan. Kaya nang hindi ko na mapigilan ay sinabi ko, Panginoon, paalalahanan niyo ako na may katapusan at bilang na ang aking mga araw, na ang buhay ko sa mundo'y pansamantala lamang. Paalalahanan niyo akong sa mundo ay lilisan, kay ikli ng buhay na ibinigay niyo sa akin. Katumbas lang ng isang saglit para sa inyo. Ito'y parang hangin lamang na dumadaan, o kaya'y parang anino na nawawala. Abala siya sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Nagtitipon siya ng kayamanan, ngunit kapag siya'y namatay, hindi na niya alam kung sino ang makikinabang. At ngayon, Panginoon, ano pa ang aasahan ko? Kayo lang ang tanging pag-asa ko. Iligtas niyo ako sa lahat kong kasalanan, at huwag niyong hayaang pagtawanan ako ng mga hangal. Ako'y mananahimik at hindi na ibubuka pa ang aking bibig, dahil nanggaling sa inyo ang pagdurusa kong ito. Huwag niyo na akong parusahan. Ako'y parang mamamatay na sa dulot niyong kahirapan. Dinidisiplina niyo ang tao kapag siya ay nagkakasala. Katulad ng anay, inuubos niyo rin ang kanilang mga pinahahalagahan. Tunay na ang buhay ng tao ay pansamantala lamang. Panginoon, dinggin niyo ang dalangin ko. Pakinggan niyo ang paghingi ko ng tulong sa inyo. Huwag niyo sanang baliwalain ang aking mga pag-iyak. Dahil dito sa mundo ako'y dayuhan lamang, gaya ng aking mga ninuno, sa mundo ay lilisan. Huwag na kayong magalit sa akin, upang ako'y maging masaya bago ako mamatay. 40 kabanata. Awit ng pagpupuri sa Panginoon. Ako'y matyagang naghintay sa Panginoon, at dininig niya ang aking mga daing. Para akong nasa malalim at lubhang maputik na balon. Ako ay kanyang iniahon at itinatayo sa malaking bato, upang hindi mapahamak. Tinuruan niya ako ng bagong awit, ang awit ng pagpupuri sa ating Diyos.
Marami ang makakasaksi at matatakot sa Diyos, at sila'y magtitiwala sa Kanya. Mapalad ang taong sa Panginoon nagtitiwala, at hindi lumalapit sa mga mapagmataas o sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Panginoon kong Diyos, wala kayong katulad. Napakarami ng kahanga-hangang bagay na inyong ginawa para sa amin. At ang inyong mga plano para sa amin ay marami rin. Sa dami ng mga ito'y hindi ko na kayang banggitin. Hindi kayo nalulugod sa iba't ibang klaseng handog. Hindi kayo humihingi ng handog na sinusunog at handog para sa kasalanan. Sa halip ginawa niyo akong masunurin sa inyo. Kaya sinabi ko, narito ako. Sa inyong kasulatan ay nakasulat ang tungkol sa akin. O Diyos, nais kong sundin ang kalooban ninyo. Ang inyong mga kautusan ay iniingatan ko sa aking puso. Sa malaking pagtitipon ng inyong mga mamamayan, inihayag ko ang inyong pagliligtas sa akin. At alam nyo, Panginoon, na hindi ako titigil sa paghahayag nito. Hindi ko sinasarili ang pagliligtas nyo sa akin. Ibinabalita ko na kayo ay nagliligtas at maaasahan. Hindi ako tumatahimik kapag nagtitipon ang inyong mga mamamayan. Sinasabi ko sa kanila ang inyong pag-ibig at katotohanan. Panginoon, huwag niyong pigilin ang awa niyo sa akin. Ang inyong pag-ibig at katapatan ang laging mag-iingat sa akin. Hindi ko na kayang bilangin ang napakarami kong suliranin. Para na akong natabunan ng marami kong kasalanan, kaya hindi na ako makakita. Ang bilang ng aking mga kasalanan ay mas marami pa kaysa sa aking buhok. Dahil dito halos mawalan na ako ng pag-asa. Panginoon, pakiusap. Iligtas niyo ako at kaagad na tulungan. Mapahiya sana at malito ang lahat ng nagnanais na mamatay ako. Magsitakas sana sa kahihiyan ang lahat ng mga nagnanais na ako'y mapahamak. Pahiyain niyo ng lubos ang mga nagsasabi sa akin, aha, napasa amin ka rin. Ngunit ang mga lumalapit sa inyo ay magalak sana at magsaya. Ang mga nagpapahalaga sa inyong pagliligtas ay lagi sanang magsabi, dakilain ang Panginoon. Ako naman na dukha at nangangailangan, alalahanin niyo ako, Panginoon. Kayo ang tumutulong sa akin. Kayo ang aking tagapagligtas, aking Diyos, agad niyo akong tulungan. Ika-41 Kabanata. Ang dalangin ng taong may sakit. Mapalad ang taong nagmamalasakit sa mga mahihirap. Tutulungan siya ng Panginoon sa panahon ng kaguluhan. Ipagtatanggol siya ng Panginoon at iingatan ang kanyang buhay. Pagpapalain din siya sa lupain natin, at hindi siya isusuko sa kanyang mga kaaway. Tutulungan siya ng Panginoon kung siya ay may sakit, at pagagalingin siya sa kanyang karamdaman. Sinabi ko, O Panginoon, nagkasala ako sa inyo. Maawa kayo sa akin at pagalingin ako. Ang aking mga kaaway ay nagsasalita laban sa akin. Sinasabi nila, kailan pa ba siya mamamatay upang makalimutan na siya? Kapag dumadalaw sila sa akin, nagkukunwari silang nangungumusta, pero nag-iipon lang pala sila ng masasabi laban sa akin. Kapag sila'y lumabas na, ikinakalat nila ito. Ang lahat ng galit sa akin ay masama ang iniisip tungkol sa akin, at pinagbubulong-bulungan nila ito. Sinasabi nila, malala na ang karamdaman niyan, kaya hindi na iyan makakatayo. Kahit ang pinakamatalik kong kaibigan, nakasalo ko lagi sa pagkain at pinagkakatiwalaan, nagawa akong pagtaksilan. Ngunit kayo, Panginoon, ako'y inyong kahabagan. Pagalingin niyo ako, upang makaganti na ako sa aking mga kaaway. Alam ko na kayo'y nalulugod sa akin, dahil hindi ako natatalo ng aking mga kaaway. Dahil ako'y taong matuwid, tinutulungan niyo ako, at pinapanatili sa inyong presensya magpakailanman.
Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel magpakailanman. Amen. Amen. Ika-42 Kabanata. Ang hangad ng taong lumapit sa piling ng Panginoon. Tulad ng usang sa tubig ng ilog ay nasasabik. O Diyos, ako sa inyo'y nananabik. Ako'y nauuhaw sa inyo, Diyos na buhay. Kailan pa kaya ako makakatayo sa presensya niyo? Araw-gabi luha ko lang ang pagkain ko. Habang sinasabi sa akin ng aking mga kaaway, nasaan na ang Diyos mo? Sumasama ang loob ko kapag naaalala ko, na dati ay pinangungunahan ko ang maraming tao na pumupunta sa templo. At kami ay nagdiriwang, sumisigaw sa kagalakan, at nagpapasalamat sa inyo. Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli aking Diyos at tagapagligtas. Nanghihina ang loob ko. Ako'y parang tinabunan niyo ng malalaking alon, na umuugong na parang tubig sa talon. Kaya dito ko muna kayo inaalala sa paligid ng ilog ng Hordan at Hermon, sa bundok ng Mizar. Sa araw, Panginoon, ipinapakita niyo ang inyong pag-ibig. Kaya sa gabi umaawit ako ng aking dalangin sa inyo. O Diyos na nagbigay ng buhay ko. O Diyos na aking batong kanlungan, ako'y nagtatanong, bakit niyo ako kinalimutan? Bakit kinakailangan pang magdusa ako sa pang-aapi ng aking mga kaaway? Para bang tumatagos na sa aking mga buto ang pangiinsulto ng aking mga kaaway? Patuloy nilang sinasabi, nasaan na ang Diyos mo? Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli aking Diyos at tagapagligtas. Ika-43 Kabanata. Ang panalangin sa panahon ng kagipitan. Patunayan niyo, O Diyos, na ako'y walang kasalanan, at ako'y inyong ipagtanggol sa mga hindi matuwid. Iligtas niyo ako sa mga mandaraya at sa masasama. Kayo ang Diyos na nag-iingat sa akin. Bakit niyo ako itinakwil? Bakit kailangan pang magdusa ako sa pang-aapi ng aking mga kaaway? Paliwanagan niyo ako at turuan ng inyong katotohanan, upang ako'y magabayan pabalik sa inyong templo sa banal na bundok. Nang sa gayon, makalapit ako sa inyong altar, O Diyos, na nagpapagalak sa akin. At sa pamamagitan ng pagtugtog ng alpa, ay pupurihin ko kayo, O aking Diyos. Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas.